Yo, magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan. Andito po tayo sa San Pedro Cathedral, Davao City. At ito na nga, yung panawagan po ng simbahang Katoliko dito po sa Davao City. No? Nainlunsad po nila itong Barog Laiko. Ayan mga kabayan, Bayanihang Laiko for Accountability, Reform and Upright Governance, mga kabayan. No? Ayan po ang kahulugan po ng Barog Laiko, mga kabayan. So yun mga kabayan, ito manawagan na po mga kababayan nating dapawin nyo para po supuin itong korupsyon na nangyayari po ngayon dito sa ating bansa. Yan, magandang hapon po sa ating lahat. Ayan na, nagsimula na po, no? Para ang panawagan po. No? We will move forward with boldness, walking in the power of your word over us. In Jesus' name we pray. Amen. Father, Palingkod, maglingkod, maglingkod ang tanan. Pero tayo salamat, mga success sa mga very courageous na growth kayo, kayo makahalik kayo. Okay, so of course, atong pasalamat ako sa inyong pag-anhin. So, asa dapat ang vlogger, sir, magpalista? Dire gyapon. And of course, i-recognize ko natin ang atong mga... Yan mga kabayan So dito mga kabayan, yung gusto mong palista, no? Dito sa lahat ng mga pamembro, no? Yan, no? Oh, dira. Wala pa ata sila na palista. Ito mga kabayan Barog Laiko. May panawagan po sila sa ating stasyon ng mga kababayan. Sa lahat po ng mga sa Santo Rosario, sa Immaculada Davao City, puro po ito sila mga Katoliko, mga kababayan. So ito yung kanilang panawagan. Barog Laiko, Bayanihan Laiko for Accountability, Reform and Upright Governance, mga kabayan. No? Ang tema po, yung kanilang pagtitipon-tipon ngayon. Salamat sa itong mga vloggers and the other. Masalamatan sa nato mga igsuon karon atong mga viewers, viewers sa Orlando o especially sa ato ang PDCC na mao na pinapagdiri ato ang PDART na nagtabang kanato sa pakinggan natin mga kababayan ato ang mga igsuonan sa San Pedro Cathedral. Daghan kayong salamat kaninyo and welcome ninyo ato selebrasyon. Mga igsuon, ano kita karon dili sa sulagma at panghitabo. Kanya itong Oktubre 25, nining tuig, ano na kita gilusan ng penitential walk. Usa ka mapausanon, kung may nampuon, na pamagi sa pagpanayag, sa pagkontra nato sa kultura, sa korupsyon. Ano na kita isulugan nga nakabrenta sa atong mga t-shirt. Make corruption simple again. Ang pagpanaw-taw makaulaw. Kapag walay placards, walay speaker, walay demonstrasyon, gawas lamang sa mensahe sa mga arsobispo ginawang sa misa. Isugdan na ito kini ang lahat penitential walk. Ang penitential walk sa matag parokya. Kaya itong Nobyembre 30, ngayon tuiga. Kung sa matag parokya, ano na streamers na nagpakita sa baruganan sa atong lokal na simbahan. Atong mabasa ng ingon, transparency and accountability. Gitawag kita sa pag-ampo na malaumon, pagbarog na way kahadlok sa kamatuoran o pag-ampo na may sugon batok sa korupsyon. Gawas ini adunay pastoral leader nga gikan sa atong arsobispo. O sa maong
sulat sa atong arsobispo, gihagit kita ka mga laiko sa pagtubag sa mga pipila ka pangutana nga narito. Ug isip tubag sa maong pangutana na mugna kini barog laiko. Usa kini ka bunga mga igsoon sa penitential book. Adunay nagsulti unsay resulta sa penitential book, mao kini ang resulta sa atong penitential book. Panahon na gihagit kita sa Dios na humana ang pag-ampo buhat na kamo. Nini paglusad atong ipadayag ang mga bunga sa atong pagmamalandong. Isip mga laiko nga lubihok sa atong lokal na simbahan sa Davao. Maningkamot kita nga luyo sa daghan nga mga kalisdanan sa atoang nahiaguman karon. Atong makapot ang hustisya o kaangayan. Ang atong kasamtanang gobyerno nga atong kang isaligan nga mag-alagad kanado. Naghimo man og daghang kasaypanan pinagi sa pagpangawkaw sa salapi sa atong nasod. Ug tungod niini, nawala sila pagsalig kanila. Ilabi na sa atong pangulo. Busa kita karon isip mga laiko mubarog. Mubarog kita isip laiko ni Archdiocese of Davao. Ug hinaot nga masabtan nato ang pagpalayag sa atong mga kaubang lumidihok niini. Aduna kita diri nagkalain-lain, duha ka babae, tulo ka lalaki ug ang isa dina Monsignor. And again, mga igsoon, welcome ka natong tanan ug ang Ginoo ug proyekta ug manalangin ang tanan. Maraming salamat, Brother Dens, no, sa usa ka makapaaghat kayo ng opening remarks. Kung introduce na ko sa inyo ang atong correct. Kumbaga, ang mga laiko siyempre ganito sa simbahan. So, asa ang ano nagsiparit ang laiko sa mga di laiko. Una-una, ang barog laiko sa ako ang ingon sa opening statement kanina is tubag sa panawagan sa pastoral leader na i-issue sa atong arsobispo sa Archdiocese of Davao. Ang klaro na baruganan na gusto nga ipadayag na kitang mga laiko adunay mga buses sa simbahan. Kasagaran, usahay, maunang dugay, ang itong mga aksyon, kung kanunay dinanambulan sa itong mga clergy. Apan karon, yatagan kita o higayon na kita ang muhimo kini mga inisyatiba. And that's why kini barog laiko usa ka Catholic lay initiative. Apan wala kita nabulag sa simbahan. Hiniusa kita nga simbahan, apan ini kayo na dili ang mga clergy mao nanguna niini kundi mga laiko mao nga wala kita sa simbahan kanila ato rang giklaro na kini baruganan sa laiko apan adunay iya sa ato ang simbahan. Dugagon po na ako, naisip mga laiko, mga miyembro sa ato mga parokya, kita po adunay kaugalingon ng mga desisyon. Kita po muhimo og lakang. Klaro kayo sa disulti sa atuang, klaro kayo sa hagit sa atuang, unsa kay tumuhadon. Human nato sa penitential right. Human nato sa fiscal right. Di pasabot ko na ganina ni Pradelis na isip mga laiko, maghimo po kita mga lakang. Klaro kayo sa atong manifesto na atong lakang himuon subay sa atuang mga core values, subay kini sa pagtulungan nato sa ato ang scripture. Mao nga kini bang laiko nga movement dili siya kanang dili partisan. Dili kini angay kahadlukan, dili kini angay kaulaw. Tungod kini nagbarog sa kamatuoran o sa
nagbarong kini aron kita mangita og kaangayan o hustisya sa atong nasod. Mga membro. Kumbaga lalom nga pagka sa Bisaya. Like lay. Like sa English, lay. Laymen, laywoman. Ang population sa Davao City, 2 million. Layman. Layman ang luma. The biggest city sa Mindanao in terms Sa of bawang tayo, population. tayo ko may mulihok. Hindi ang Dahil kaparinan. na sa Mindanao, Pero sa Davao, Sa- atong kaparinan. 2 million na Davaoenos, almost 7 to 800,000. Sir, pwede ma-interview, sir? 2 million. Ipasabot pagod sila, sir, kung saan lang gitawag nilang laiko para pod masabtan pod sa mga, para maintindihan na ng mga Tagalog na nanonood sa atin. Ano ba yung ibig sabihin ng barog laiko? Barog is paninindigan. Nabahin sa Ito ay 43 paninindigan kaparokya. ng So, kini mga parokya sa laymen San and Pedro, women parokya ng sa Archdiocese of Santa Ana, Davao. parokya sa San Francisco. Meron kasing letter si Assisi, Bishop na Okay. challenge para sa mga mananampalataya So, ang kung ano ang ating simbahan paninindigan. Sa Archdiocese of Yung Davao letter ni is Bishop ay more on ang questions. leader So ito ngayon ang sagot ng mga aktibong mananampalataya ng bawat parokya ng Archdiocese of Davao. sunod. So ito ay naninindigan tayo at yun nga binanggit sa manifesto kanina na nananawagan tayo for the supreme sacrifice of the President to step down kasi wala na siyang moral ascendancy na mamuno sa Pilipinas. Nanawagan ba ito na may Marcos resign? Marcos resign ang panawagan natin. Panawagan Marcos resign. This is the first time, I think, sa whole Philippines na ang mga lay ay nananawagan ng pagpapababa, pag-resign ni Marcos. Ano ba ang Alam niyo kaibahan? naman, ang Manila, iba ang kanilang Panawagan. ito ngayon, para sa Davao, yun ang pananaw ng Barog Laiko. Pero panindigan talaga yung panawagan ng Marcos resign. Panindigan ng mga... Mamaya, nabanggit naman kanina. Maraming salamat, sir. Tanan nga nagasunta dito, tanan nga membro sa mga JKK sa San Pedro Parish, sila ang dinatawag ng parokyano sa San Pedro. At the same time, ang Laigo, mas dako broader ang meaning. Ang buong pasabot sa Laigo, tanan nga 800,000 nga Katoliko sa Archdiocese of Davao. Ang parokyano, nagapaila na Laigo ka, pero Laigo ka and at the same time, parokyano ka ni ini parokya. Hindi pwede nga maging Laigo ka kung wala kay parokya. Katulad. Salamat kay Judge.